Bagong taon, bagong palit yung ating swamp fertilizer. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo mga ka-agri kung paano natin i-refill ulit yung ating swamp fertilizer para meron tayong source ng nutrients na libre para sa ating mga halaman. Karamihan po sa mga tanim natin ngayon nasa flowering and fruiting stage na. Itong mga kamatis, may mga bulaklak na. Tapos itong tanim nating papaya, sinubukan na natin siyang tusukan ng kahoy kasi ayaw niyang magbunga. So susubukan natin na bigyan siya ng swamp fertilizer para magbunga na. So ito sobrang tanda na. Tapos yung ating talong may mga bulaklak na, may bunga ng iba. Tapos itong kalamansi natin sobrang dami ng bunga. So kailangan natin siyang suportahan ng fertilizer. So yung gagawin natin ay yung libre na fertilizer. Gamit lang po yung mga backyard and kitchen waste. Balat ng gulay, balat ng prutas, at iba pa. Ito po yung bucket na ginagamit ko sa aking swamp fertilizer. Inalis ko na po yung mga solid materials, yung mga natira dyan na nakababad. Sinama ko doon sa compost kasi papalitan po natin yung laman ng ating swamp fertilizer. So nilinis ko na rin siya kanina. Ngayon, lalagyan natin ng tubig. Yan. Wala po kami ibang source dito ng tubig kundi yung nawasa. So isisit muna natin itong tubig para maalis yung chlorine. Pasisingawin natin ng 24 hours bago natin ilalagay yung mga organic matter. Kung may source kayo ng tubig tulad ng ilog, balon, yan, mga natural na tubig, yun, pwede natin siya gamitin agad. Pero kung chlorine, kailangan natin siya ipasingaw ng 24 hours. Yung tubig ulan, napakaganda rin nun kung ma-harvest nyo yung ulan dun sa mga alulod, ilagay nyo po sa drum, mas maganda. So ito po pupunuin natin hanggang mga 3/4 kasi lalagyan natin ito ng mga organic matter. So dito lang tayo magkukuha ng mga organic matter sa paligid. Papakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga libre na pwede natin magamit para sa swamp fertilizer. Para hindi na po kayo gumastos. So make sure lang po yung gagamitin yung container may takip. Kailangan po siyang takpan kasi pwede siyang pamahayan ng mga lamok. So hanap po na tayo ng mga organic matter. So dito tayo sa aking garden. Ngayon wala masyadong tanim kasi malilim po dito sa garden ko pag mga ganitong buwan. Mga first week na ng February, saka po natatamaan ng araw itong garden ko. Kaya ito lang sigarilyas yung nakatanim dito. Karamihan naka-container doon sa labas. So ngayon kuha lang muna tayo ng dahon ng malunggay. Ito. So ito pong dahon ng malunggay, mayaman po sa nitrogen. Pampadahon. So kailangan ng halaman ng nitrogen para gumanda yung dahon niya, para effective sa kanya gumawa ng pagkain. Ito, nakakuha na tayo. Share ko na rin po sa inyo yung itong luya. Pag may mga natira sa inyo na maliliit na luya, itanim nyo po dun sa isang area ng garden ninyo na medyo buwagag yung lupa, tapos hindi siya pansinin. So ito, yan, malaki na yung kaputo lang na tinanim natin, may 2 dahon na. Tapos ito yung isa. So plano natin dyan, maging tulad nito. Luyang dilaw. Tubo lang dyan ang tubo kahit tinharvest na namin. Kasi pag kinukuha namin yung laman, may natitira. Tapos tuloy-tuloy lang yung pagbubunga niya. So yan yung plano natin dito sa luya. Dito sa section na to. Yan, kuha rin tayo ng kamote. Isasama natin doon sa ating swamp fertilizer. So kung may mga insekto, pagpagin nyo lang po. Kailangan din natin siya isama. Pitas lang tayo. Mga talbos. Yan, yung mga crops po na mabilis tumubo. Yun yung mga magagandang isama sa swamp fertilizer. Tapos dito, itong ating Brazilian spinach. Yan, sama na rin natin. Medyo malago na. Pwede natin yan
bawasan. Yan. So ito lang po yung mga nag-gather natin na materials. Wala po kaming kitchen waste ngayon. Nailagay na po namin sa composting bin. So ito lang yung mga na-harvest natin. Pero pwede po dito yung mga balat ng gulay tsaka balat ng prutas. So ngayon, yung meron tayo, ito, yung kamote. Yung ating Brazilian spinach, malunggay, itong saging na overripe, tapos itong molasses. Meron din tayo dito balat ng itlog. Explain ko lang, itong balat ng itlog ay slow release fertilizer. So pagka nilagay natin siya ng as is sa tanim, matagal pong ma-release yung calcium. So hindi natin masusolusyonan kung may mga blossom end rot yung ating tanim. Kung ibababad naman natin siya sa tubig or isasama natin siya dito sa swamp fertilizer, hindi siya magiging effective. Kasi ito pong eggshells ay insoluble. So hindi natin ma-extract yung calcium pag binabad lang sa tubig. Pag pinakuluan natin, may konti lang siyang ma-extract. Pero yung pinaka the best solution para makuha natin yung calcium dito sa mga eggshells ay i-ferment natin sa vinegar, sa sukang tuba, para makuha natin yung calcium, maibigay natin sa mga halaman. So this time hindi natin siya gagamitin. So ito lang muna. So itong mga dahon na to, ito yung magiging source ng nitrogen, yung magpapaganda ng mga dahon. Tapos itong overripe na prutas, yan, ito lang yung meron kami kasi nakaraan marami sana. Kaya lang mabilis mangamoy sa sobrang dami. Nilagay ko na sa compost. So itong overripe na saging, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, ay mayaman naman po sa potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga, which is kailangan na natin para sa ating mga halaman na nasa flowering and fruiting stage na. So sakto lang to kasi yung brewing process natin, tatagal lang ng 3 araw, pwede na natin siyang magamit. So ngayon, ilalagay lang natin siya. Pwede nyo siyang i-chop, pwede rin as is na. Pero mas maganda kung naka-chop. Or pwede nyo rin siyang durug-durugin para makatas, mas mabilis ma-release yung mga nutrients. Ano ko na lang. Yan, katasin ko na lang para ma-extract. Make sure lang po na walang mga sakit yung dahon na ilalagay natin dito para hindi kumalat kung mayroong mang sakit yung mga dahon. Yan. Then, itong mga balat ng gulay. Nitrogen din yung makukuha. So, overripe, pwede natin yun siya isama. Yan. Yan. Ito. So, yung saging magandang gamitin kasi mataas yung potassium content niyan. Yung papaya, pwede rin. Pakwan. So, kahit anong mga prutas. Basta hinog. Yan. Kahit balat po ng gulay. Para mas matandaan nyo po, yung dahon, ang kailangan niya ay nitrogen. So, kapag ka in-extract natin yung nutrients galing din sa dahon, yung mga halaman na kailangan ng potassium para mabuo yung bunga. Tapos pag ginamit natin yung mga bunga, potassium din yung makukuha natin. So pareha sila ng kinakain. So ito kulang pa. Pero magdadagdag pa ako kung ano yung mga available dito sa paligid. Tapos, itong molasses ay optional. Yan. Kung wala kayong molasses, pwedeng brown sugar. Kung mahal or wala kayong budget sa molasses, kahit wala na. Yan, actually, kahit po yung nilagang kamote or patatas, yan, pwede natin siyang gamitin para dito. Hindi ko makita yung aking panghalo. Kamayin ko na lang. Yan, malinis naman yung kamay ko. Ngayon medyo maganda pa yung amoy niya kasi bago pa.
Pero kung wala itong molasses, mangangamoy po ito, medyo masangsang. So itong molasses, nakakatulong siya para paramihin yung mga microorganisms na kakain dito sa mga organic matter. Tapos mas less yung amoy. So mas maraming microorganisms, mas active sila, mas konti yung foul odor. Yan, dadagdagan ko pa ito. Pero ito lang muna ipapakita ko sa inyo. So pagkatapos niyan mailagay yung mga materials, kailangan na po natin siyang takpan para hindi siya pamahayan ng lamok. After 3 days, pwede na natin siyang gamitin. Sa paggamit nito, ang ginagawa ko po, puro na. Hindi ko na siya dinidilute. Kukuha ako dyan ng pandilig, ididilig ko na po direkta sa mga halaman. Tapos, pag naubos na siya, i-refill ko ulit ng tubig. Para kinabukasan, pwede ko siya ulit magamit. So, refill lang ng refill. Then, after a week, pag napansin ko na medyo pusyaw na yung kulay ng tubig, saka po ako nagdadagdag ng mga organic matter. So, dagdag na naman ng mga dahon, ng mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan. So, ganun lang araw-araw. So, ito na yung pinaka-pandilig ko. So, instead na pure tubig lang, itong swamp fertilizer na yung pinangdidilig ko sa aking garden. Kung maliit lang po yung inyong garden, pwede natin ito gawin. Medyo challenging lang kung medyo malapad yung ating pataniman kasi mangangailangan tayo ng maraming swamp fertilizer. Pero yung nakita ko na isang farm, yung kanyang tilapia. So doon naman siya kumukuha ng tubig pandilig sa fish pond kung saan may mga tilapia. Kasi yung dumi ng tilapia may ammonia na may nitrogen content. So yun po yung nagbibigay nutrients doon sa kanyang mga tanim. So yun yung kanyang ginagamit pang dilig. So sana po nakatulong yung information na to. Sana gumawa rin po kayo ng swamp fertilizer para meron kayong libreng organic fertilizer. Maraming salamat po. Happy farming!